Kababalik lang ni na Amanda at Jane sa Maynila. Minabuti ni Amanda na sarili niya na lang ang excitement. Ayaw niyang magmukhang overacting sa paningin ng kaibigan na alam niyang oobserbahan ng mga kilos niya. Luckily, napigil din niya ang sarili na huwag ipaalam kay Nico na dumating na sila. Kahit gusto sana niyang sunduin siya nito sa airport. Kanina ka pa tahimik, puna ni Jane nang makarating sila sa butik. Nung hindi pa tayo nakakabalik, excited ka. Ngayon naman nandito na tayo, parang blanco ka. May problema ba? Huminga siya ng malalim. Wala, naninibago lang siguro ako. Isang buwan na din tayong nawala at tutok sa trabaho. Hindi mo na kailangan magkaila sa akin, girl. Basang-basa kita. Si Nico na naman, no? Alam mong busy rin siya, di ba? Sabi mo pa nga, malapit nang mag-open yung restaurant niya. Pero kung makakatulong sa pakiramdam mo, nasan siya? Bakit hindi mo puntahan? Nagdadalawang isip pa siya kung sasamantalahin ng pagkakataon dahil alam niyang busy rin naman ang schedule nila ni Jane. Huwag na. Hindi pa tapos ang trabaho natin. Siguro kapag settled na ang lahat, saka na lang kami magkikita para mas marami kaming oras sa isa't isa. Ano sa palagay mo? Ginulat mo ko doon ha? Napaatras pa ito. Pero masaya ako dahil finally mukhang mas mature ka na ngayon. Marunong ka na mag-weigh ng mga bagay-bagay bago ka mag-decide. Kaunting pahinga lang at magtatrabaho na uli tayo. Pwede bang umuwi muna ako sa kondo? Oo naman. Mauna ka na at susunod na lang ako. Dapat pala dun tayo nagpahatid, no? Pero hindi bale. Hindi naman kalayuan yon. Magpahatid ka na lang kay Vic. Driver nito ang tinutukoy. Wag na, magta-taxi na lang ako. Baka may pupuntahan ka pa mamaya. Mabuti nang nandito si Vic. Tanggi niya. Hindi naman ito tumutol. Hindi na niya kinuha ang maleta sa sasakyan. At pagkahatid kay Jane mamaya ay maihahatid din naman iyon. Nang mapag-isa sa taxi, hindi maiwasan ni Amanda ang makaramdam ng kalungkutan. Biglang nawala ang excitement na nararamdaman niya. Pero alam niya kung anong makakapagpabalik niyon. Kuya, sa Santa Mesa na lang ho tayo. Aniya sa taxi driver. Dadaanan niya si Nico sa clinic nito. Magtatanghali pa lang at alam niyang hanggang 2:00 ng hapon pa ang clinic hours nito. Kung wala ito roon ay madali niya itong mapupuntahan sa pinapagawang building na hindi rin ganoon kalayo sa lugar. Nagtaka siya nang makitang sarado ang clinic nang dumating siya roon. Hindi na siya bumaba ng taxi at nagpadiretso na lang sa construction site. Mukhang doon muna itinutok ni Nico ang oras nito. Malamang ay furnished na ang restaurant ngayon. Pero wala rin siyang nadatnan sa lugar ng mga trabahador. Para bang natenga ang pagpapagawa ng naturang estruktura. Bumaba siya para tingnan kung may taong nagbabantay sa loob. Pero wala rin siyang nakita. Palaisipan sa kanya kung anong nangyari. Hindi rin niya alam kung sinong pagtatanungan. Sinubukan uli niyang kontakin ng cellphone nito. Pero out of coverage area pa rin iyon. Nabahala siya. Naalala niyang assistant ni Nico na si Myrie. May number ito sa kanya. Dali-dali niya itong tinawagan. Hello, Amanda, napatawag ka. Nakabalik na ba kayo sa Maynila? Myrie, oo, kadarating lang namin. At pauwi sana ako sa condo ni Jane, pero naisipan kong dumaan sa clinic. Alam mo na, 1 buwan din kaming hindi nagkita ni Nico at halos wala kaming communication for the past couple of weeks dahil sobrang busy namin pareho. Sarado ang clinic at walang tao sa construction site. As in, wala kayong alam? Gulat na sabi ng nasa kabilang linya. Walang alam sa ano. Hindi napigilang kabahan na tanong niya. Myrie, sabihin mo sa akin, anong kailangan kong malaman? Ma'am Amanda, wag po kayong magugulat pero si Sir Nico. Teka, nasan ho ba kayo ngayon? Nandito ako sa harap ng ipinapagawang building ni Nico sa Santa Mesa. Walang katao-tao rito kaya wala akong mapagtanungan. Hintayin niyo na lang ako riyan, ma'am. Pupuntahan ko kayo, 5 minutes nandyan na ako. Huwag kayong aalis ha. Pupuntahan mo ako rito? Bakit? Sabihin mo na lang kasi kung nasan si Nico. Pag-aapuran niya na ninenervyos na. Basta ho, nandyan na ako. See you. Sabi nito at nawala na sa linya. Napakagatlabi siya. Ayaw niyang may itinatago sa kanya. Kahit mapagpasensya siyang tao, kapag ganoong kinakabahan siya ay nagiging magulong isip niya. Sa wakas ay natapos din ang tila torture niyang paghihintay. Malayo pa si Myrie ay nakita niya na ito, kaya sinalubong na niya. Ma'am Amanda,
Huwag sana kayong magagalit kay sir kung sakaling itinago niya sa yung totoo sa loob ng halos 2 linggo. Ayaw lang kasi niyang mag-alala kayo at maistorbo sa trabaho. Alam ko yon at naiintindihan ko. Pero nasan siya? Siya ang hinahanap ko at gusto kong makita. Nasa ospital po si sir. Magda2 linggo na. Ano? Napatda siya sa nalaman. Paanong? Nabugbog ho kasi siya ng pinsan niyang si Sir Gio. Medyo napuruhan sa tagiliran si sir at namaga ang kidney niya. Kaya ayun ho, nasa ospital pa rin siya at nagpapagaling. Saang hospital siya naroon, Myrie? Samahan mo ako, pupuntahan natin siya. Para siyang binagsakan ng bomba sa labis na pag-aalala. Hindi niya inakalang ganoon ang madadatnan niya. Waring nagkatotoo ang kanyang panaginip. Sa pinakamalapit na ospital sa Santa Mesa sila nagpahatid sa taxi. Habang nasa daan ay ikwinento ni Myrie ang nangyari. Nagulat si Amanda pero hindi niya iniintindi ang sinabi nito na kaya nag-away ang magpinsan ay dahil sinaktan ni Gio ang girlfriend nito. At siya palang dating girlfriend ni Nico bago naging sila. Para kayong nagkapalit ng partners, Ma'am Amanda. Ikaw na dating girlfriend ni Sir Gio ay napunta kay Sir Nico. Ang dati namang girlfriend ni Sir Nico na si Gwen ay siya ng girlfriend ni Sir Gio ngayon. Pero duda ako Para kasing yung babae gusto pa rin si Sir Nico. At mas inuna pa niyang tinulungan si Sir kesa sa boyfriend niya. Pero syempre ma'am, mas boto ko sa inyo dahil nakasundo ko agad kayo. Yung ex ni Sir mukhang plastic na ewan sa loob at labas ha. Hindi siya nakapag-react doon. Natameme siya at napaisip. Hindi pa niya nakikilala ng personal ang Gwen na nabanggit ni Myrie. Pero kung hindi siya nagkakamali ay nabanggit na ito ni Nico sa kanya. Siya kaya ang babaeng humalik kay Nico noon? Hindi ko na kayo masasamahan sa room ni Sir Nico, ma'am. Pasensya na ha. Okay lang. Salamat ha. Nagpaalam na si Myrie pagkatapos siyang ihatid sa 2nd floor ng ospital at ituro ang kwartong kinaroroonan ni Nico. Hindi na siya nagreklamo kung bakit tumanggi itong samahan siya. Malakas ang pakiramdam niya na hindi magandang datatnan niya at dapat na niyang ihanda ang sarili doon. Pero malakas ang tiwala niya sa sarili dahil sa sinabi ni Myrie. Isa pa hindi yun ang unang pagkakataon na mangyayari ang ganoon kung sakali. Sabi nga ni Jane, mas nag-mature na raw siya. Marunong na siyang bumalanse ng mga bagay-bagay bago magdesisyon. Ikaw ang current girlfriend, kaya hindi ka dapat kabahan. Paalala niya sa sarili. Nasa tapat na siya ng pinto at nakahanda ng kumatok. Kinakabahan siya pero pinatatag niya ang sarili. Nakadalawang katok siya nang bumukas ang pinto. Yes? Isang magandang babae na pamilyar ang mukha ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Ang instant reaction nito ay shock nang makita siya. What are you doing here? Malamig na tanong nito. Kilala mo ko? Paniniguro niya. Amanda Adams. Taas noong sabi nito. I'm Gwen Guerrero, Nico's girlfriend. Gusto mong pumasok? Gwen Guerrero? Tumangutang ang ulit niya. So tama nga si Myrie sa sinabi niya na kahit may boyfriend ka na mas gusto mo pa rin pagsilbihan ng ex-boyfriend mo. Baka nakakalimutan mong tapos ng pagiging girlfriend mo sa kanya. Gwen, sinong kausap mo? Narinig niyang tanong ng boses ni Nico. Umalis ka na kung ayaw mo magkagulo rito at mabugbog uli ni Gio si Nico. Utos ng babae sa kanya at akmang isasara ng pinto, ngunit napigilan niya yon. Tumigil ka! Mariing sabi nito. Lalabas lang ako saglit, Nico. Pagkasabi niyo ay isinara nito ang pinto at iniharang ang sarili roon. Umalis ka riyan kung ayaw mong tamaan ka sa akin. Babala niya. Ikaw pang may ganang magbanta? Ang kapal ng mukha mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mag-aaway ang magpinsan. Hindi magagalit ng husto si Gio kay Nico dahil sa kalandian mo. Naghiwalay kami ni Gio dahil niloko niya ako. Kung naging kami man ni Nico, iyon ay dahil mahal namin ang isa't isa. Mga agaw, ilusyonada. Singhal nito sa kanya. Inagaw mo ang boyfriend ko. We were planning to get married. But then you came along and ruined it. Ngayon ay natauhan na si Nico. So please, patahimikin mo na kami. Pwede ba? Napaatras siya. Unti-unti niyang naabsorb ang mga sinabi sa kanya ng babae. Mga agaw. Paulit-ulit niyang narinig yun sa isip niya. Natigilan ka na. Sa pulkano. Tinapik pa nito ang pisngi niya. Huwag ka kasing akala mo kung sino. Hindi porke may itsura at katawan ka. Magugustuhan ka na lang basta-basta ng bawat lalaki.
Hindi na niya naintindihan ng iba pang sinabi nito dahil natulala na siya ng maalala ang kanyang masamang panaginip sa Boracay. Sina Gio at Nico, nag-aaway dahil sa isang babae at kaharap niya ngayon ang babaeng yon. Gwen, tinig ulit iyon ni Nico. Umalis ka na, ipinagtulakan siya ng babae. Kung talagang mahal mo si Nico, hindi ka na magpapakita sa kanya dahil alam mo masasaktan lang siya physically and emotionally kapag nalaman ni Gion tungkol dito. Napatakbo siya palayo, umaagos ang luha sa magkabilang pisngi niya. Wala siyang ginawa kundi ang magtiwala at magmahal kay Nico. Yun ba ang kabayaran ng pagmamahal at pagtitiwalang yun? Kamuntik na niyang mabunggo ang isang may edad na babae na nakasalubong niya sa hallway sa ibaba. Mabuti na lang at naging maagap siya. Sorry po, mahinang wika niya. Okay ka lang, iha? Halatang nag-aalalang tanong nito sa kanya. Ngumiti lang siya ng mapait bago ito iniwan. Bigla niyang naisip ang mama niya. Kung kasama lang niya ito, tsak na humahagulgol na siya. May kausap ka ba riyan? Tanong ni Nico nang pagbukas niya ng pinto ay naroroon lang si Gwen. Samantalang kanina pa niya ito tinatawag. Sa wakas ay i-discharge na siya ng araw na yon pagkatapos ng halos isang buwan na pagkaratay dahil sa namagang kidney at iba pang sakit ng katawan na resulta ng pagbubugbog sa kanya ni Gio. Wala, sinilip ko lang kung nandyan na si tita at kailangan ko sana munang umalis. Dadalawin ko pa si Gio sa center eh. Pumasok na ito ng silid. I'm glad na magaling ka na, Nico. Salamat sa pag-aalala, Gwen. Ngumiti siya ng malapat. Sigurado akong mas magiging masaya kayo ni Gio kapag nakalabas na siya ng rehab. Gusto niyang sabihin na dapat siguro magpa-rehab na rin ito. Pero mukhang sober naman ang babae nitong huli. Hindi na rin niya ito inusisa tungkol sa pagpunta nito sa Amerika. Ang alam lang niya ay 2 beses nang inatake sa puso ang ama nito. Sa totoo lang hindi siya interesado. Tumawa ito ng pagak. Ay Nico, kung hindi ka lang galing sa sakit ay baka nakulit na talaga kita. Bakit ba kasi ayaw mo pa rin magbalikan tayo? Total parang kinalimutan ka na rin ng girlfriend mo mula na magpunta siya sa Boracay eh. Maraming lalaki ron. For sure ay nakahanap na yun ng pamalit sa'yo. Pasimpleng banat nito. Natawa lang siya sa narinig. May tiwala ako kay Amanda. Hindi siya katulad ng iniisip mo. At kaya hindi pa rin kami nagkakausap ay dahil akong may gusto ng ganoon. Kesa pareho kaming maantala dahil sa nangyari sa akin, di ba? At least kahit nandito ako alam kong masaya siyang ginagampanan ng trabaho niya. Such a lucky girl. Pero sana'y mapanindigan niyang sarili niya. Kasi kung namimiss ka niya, she should find a way kahit gaano pa siya ka-busy. Napailing siya. Talagang ayaw pa rin itong sumuko. Sige na, puntahan mo na si Gio. Malamang ay namimiss ka na nun. Kaya ko ng sarili ko rito. Hihintayin ko na lang na dumating si Mama. Kung pwede lang na ipagtabuyan na niya ito noong unang araw pa lang na na-admit siya roon. Pero nag-behave naman ito kaya wala siyang nakitang rason para gawin iyon. Oo na, hindi mo na ako kailangang ipagtabuyan. Kahit masakit, malungkot at naaapektuhan pa rin ako sa mga sinasabi mo. Kakayanin ko na lang. Wala talaga akong pag-asang makapasok uli sa puso mo. Pero thank you pa rin, Nico. Marami akong natutunan sa'yo noon at kahit ngayon. Mahirap pala talagang ipagsiksikan ng sarili sa isang taong walang pagmamahal sa'yo. Masasaktan ka lang. Yumakap ito ng mahigpit sa kanya bago ito tuluyang umalis. Saka pa lang siya parang nabunutan ng tinik. Hindi na siya makapaghintay na makalabas ng ospital para matawagan na si Amanda. Tiniis niyang nakaraang 12 araw na hindi pa kikipag-communicate dito sa text o tawag. Ayaw niyang makita siya nito sa kalunos-lunos na sitwasyon. Ayaw niyang mag-alala ito at maging pabigat pa siya rito. Pagdating ng mama niya ay agad niyang hiningi ang cellphone niya. Tatawagan niya si Amanda para kamustahin ito. Naipon ng 1 buwang pananabik niya rito at hindi na siya makapaghintay. Nag-ring lang ng nag-ring ang cellphone nito at walang sumasagot. Anak, huwag ka munang masyadong nag-iisip ng kung ano-ano. Talaga bang walang sumasakit sa ulo mo? Nag-aalala ko't baka ngayon palang lumabas ang epekto ng pagkakaalog ng utak mo dahil sa ginawa ng pinsan mo. Umismid ito pagkasabi niyon. Halata ang disgusto kay Gio. Oo ma, inakbayan niya ito. Palabas na sila ng ospital ng mga sandaling yon. That was almost 2 weeks ago. Okay na talaga ako, promise. Hindi nyo na kailangan mag-alala, okay? Kaya nga ayokong ipaalam kay Amanda ang nangyari sa akin eh.
Ayokong madoble ang inaalo ko ng ganito. Ay, natural lang naman na mag-alala siya sa'yo. Kung talagang mahal ka niya. At natural lang din na masaktan siya kapag nalaman niyang naglihim ka na naman sa kanya. Kapag nakapagpahinga ka na sa bahay, puntahan mo siya kung saan mo man siya pwedeng makita, okay? Huwag ka na maghintay pa ng kung ano. Gagawin ko talaga yan, Mama. Kung pwede nga ngayon na. Dumaan kaya tayo sa HOJ bago dumiretso sa bahay. Mungkahi niya. Makikibalita na lang din ako kung kailan ang uwi nila galing Boracay. At kung nandun na siya, mapapag-usapan na namin kung saan magsistay ang parents niya kapag dumating. Pero pwede naman sila sa bahay, di ba? I think I know just the perfect place, Ma. For sure mag-e-enjoy rin kayo ni Papa roon. We'll see. Hindi na pala nila kailangan dumaan sa House of Jane para malaman na nakauwi na si Amanda. Biglang nagkwentong mama niya na may nakasalubong itong umiiyak na babae sa ospital nang makausap nila si Myrie. Ay anak, sabi ko na nga ba, iba talagang pakiramdam ko sa babae kanina nang magkatinginan kami. Hindi ko pa man nakikilala si Amanda ng personal, naawa na ako sa kanya. Hala, hanapin mo na siya. Utos ng mama niya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Nagtaksi siya papunta sa kanyang destinasyon at pinauna ng umuwi ang mama niya. Sakay sa kotse ng papa niya. Ayaw na sanang sabihin ni Amanda sa mga magulang niyang nangyari. Kaya lang ay kailangan niyang sabihin na hindi na kailangan ng mga itong umuwi sa Pilipinas para makilala ang boyfriend niya at ang mga magulang nito. Para ano pa? Pero bakit biglaan, anak? Nag-aalalang tanong ng mama niya. Nakakuha na kami ng tiket ng papa mo at nagplano na nga ang dalawa mo pang kapatid dito na susunod sila sa amin para magbakasyon din. What is the problem, baby? You tell us, sabi ng kanyang ama. Ma, pa, this is all my fault and please don't ask me to explain. Sagot niya. But don't worry, it's okay. If you really want to come home, go ahead. I want to be with you too, just the same. I miss you guys. Oh dear. Kitang-kita ang lungkot sa mukha ng papa niya sa camera. We still want to go home, baby. We'll see you soon, okay? Cheer up. Thanks, Papa. I love you both. Naiiyak na sabi niya. Pagkatapos ng video call sa mga magulang ay pabagsak siyang nahiga sa kama. Hinayaan niyang dumaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Nakatulog siyang masama ang loob.